3 taon ang tinagal ng pagsasama ni na Eliana at Valerios. Sa loob ng mga taong yon, tinalikuran ni Eliana ang kanyang warangyang buhay para maging isang simpleng may bahay. Ngunit lahat ng sakripisyo niya na uwi sa wala nang bumalik ang dating kasintahan ni Valerios na si Celine. Pirmahan mo na ang divorce papers. Si Celine ang mahal ko. Malamig na utos ni Valerios. Sa sakit at poot, nilisan ni Eliana ang kanilang tahanan, dala ang isang lihim. Hindi siya ang ulilang probinsyanang inakala ng lahat. Siya si Ivory Dawn Montecarlo, ang nag-iisang heiress ng Monte Carlo Group of Companies at ang paboritong kapatid ng mga kilalang tycoons na sina Dante, Sander at Rogue Montecarlo. Nang muling magtagpo ang kanilang landas sa isang high society gala, hindi na ang manhihin na si Eliana ang kaharap ni Valerios. Ang nasa harap niya ay ang nakakasilaw, makapangyarihan at walang katulad ni si Ivory Dawn. Sa pagkakataong to, si Valerius naman ang luluhod para sa isang pagkakataon, ngunit kaya pa bang tunawin ng kanyang pagsisisi ang pusong binalot na ng yelo? Chapter 1, Ang Huling Hapunan. Ang hapagkainan, puno ng mga paboritong putahe ni Valerios. Maingat niya inihanda ni Aliana ang lahat. Umaasang sa espesyal na gabing ito maaalala ng asawa ang kanilang anibersaryo. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi bulaklak o regalo ang dala ni Valerios, kundi isang malamig na titig at isang puting folder. Eliana, let's end this. I want a divorce. Bungad nito bago pa man makapagsalita ang asawa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Eliana. Divorce? Valerius, anong kulang? 3 taon ako nagsilbi sa'yo. Iniwan ko lahat para maging asawa mo lang. Bumalik na si Celine? Maikling sagot ni Valerius habang tinatanggal ang kanyang korbata. Nagtatrabaho siya ngayon bilang head designer sa kumpanya. Realistically, she fits my world better than you do. You are just a simple housewife, Eliana. You cannot offer me the influence I need in the business world. Ang bawat salita ni Valerios ay parang saksak sa dibdib ni Eliana. Nakakatawa. Kung alam lang nito kung sino talaga ang kaisa-isang tagapagmana ng kumpanyang pilit na kinakapitan ni Valerios. So, kailangan mo ng impluensya, kaya mo ko i-divorce? May pait na tanong ni Eliana. Sign the papers. I will give you 5 million pesos and a condo unit. It's more than enough for someone like you. Sabi ni Valerios, hindi man lang tinignan ang luhang pumapatak sa pisngi ng asawa. Dahan-dahang kinuha ni Eliana ang ballpen. Sa bawat titik ng kanyang pirma, ang Eliana na mapagmahal at martir, tuluyan ang naglaho. Nilapag niya ang papel, tinanggal ang kanyang simpleng wedding ring. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyong ito, Valerios. Mula sa gabing ito, wala ka ng asawang nagngangalang Eliana. Seryosong sabi niya, ang tinig hindi na nanginginig kundi puno ng otoridad. Lumabas siya sa penthouse, bit-bit ang maliit na maleta. Sa labas ng building, 3 itim na luxury SUVs ang nakaparada. Isang lalaking may matikas na tindig ang lumabas mula sa gitnang sasakyan, si Dante Montecarlo. Ang pangalan niyang kuya at ang kasalukuyang chairman ng Monte Carlo Group. Welcome back, little heiress, sabi ni Dante habang pinagbubuksan siya ng pinto. Handa ka na bang bawiin ang trono mo? Tumingin si Eliana o mas kilala na ngayon bilang Ivory Dawn sa penthouse kung saan siya minaltrato ng damdamin. Yes, kuya. It's time to show Valerius what a simple housewife can actually do. Pinandar ang sasakyan. Sa gabing yon, namatay ang isang hamak na asawa at muling nabuhay ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Ang mansyon ng mga Monte Carlo sa Forbes Park, tila palasyo na muling nabuhay ang ningning nang pumasok ang sasakyan lulan si Ivory. Hindi pa siya nakakatapak sa loob ng malaking pintuan, sinalubong na siya ng kanyang 2 pang nakatatandang kapatid, sina Sander, ang seryosong Chief Operating Officer, at si Rogue, ang bunsong lalaking kilala sa pagiging protektado sa kanilang kapatid. Look at you, Ivory, ani Rogue, habang tinitingnan na simpleng suot ng kapatid. Isang lumang t-shirt at mong nakupas. 3 taon kang nagpakaalila sa lalaking yon? Kung di lang ako pinigilan ni Kuya Dante, matagal ko nang pinasara ang kumpanya ni Valerios. Ngumiti ng mapait si Ivory. Hayaan mo na, Rogue. Tapos na yon. Ang Elianang kilala niya, iniwan ko na sa penthouse na yon. Good. Hirit naman ni Sander. Dahil bukas, ang pangalang Ivory Dawn Montecarlo ang magiging laman ng lahat ng business headlines. We are announcing your return as the sole heiress and executive vice president of Monte Carlo Group. Ang pagbabagong anyo.
Hindi nagsayang ng oras sa mga Monte Carlo. Sa loob ng malawak na walk-in closet ni Ivory, na kasing laki na isang buong apartment, naghihintay ang isang team ng mga top stylist, makeup artist at designers. The hair. Ang mahabang buhok ni Ivory na dati laging nakamusod lang, ginupit at binigyan ng tamang kulay na nagpatingkad sa kanyang maputing balat. The wardrobe. Tinapon lahat ng kanyang lumang damit, pinalitan ng mga custom-made suits, silk dresses at mga sapatos na gawa ng mga tanyag na French designers. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng pagmamakaawa. Pinalitan to ng talim at lamig na tanging isang Monte Carlo lamang ang nagtataglay. Nang tumingin sa Ivory sa salamin, di niya na makilalang babaeng humihingi ng tawad kay Valerius kagabi. Ngayon, ang nakikita niya isang babaeng handang sakupin ang mundo ng negosyo. Habang naghahanda si Ivory sa kabilang panig ng lungsod, kampanteng nagkakape si Valerius sa kanyang opisina kasama si Celine. Valerius, sigurado ka bang hindi maghahabol si Eliana? Baka humingi yon ng mas malaking alimony. Wika ni Celine habang nakasandal sa mesa ng lalaki. Don't worry, Celine. Eliana is a simple woman. Wala siyang pamilya. Wala siyang koneksyon. Malaki ng 5 milyon para sa kanya. Sagot ni Valerius ng may halong kumpiyansa. Ngayong wala na siya, mas makaka-focus tayo sa pagkuha ng investment mula sa Monte Carlo Group. Sila lang ang makakapagligtas sa expansion ng kumpanya natin. Ngunit naputol ang usapan nila nang pumasok ang sekretary ni Valerius. Hinihingal at namumutla. Sir Valerius, may press release ang Monte Carlo Group. Inabot ni Valerius ang tablet. Ang headline, tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. The Lost Heiress returns. Avery Dawn Monte Carlo to lead the Monte Carlo Group of Companies. May kalakip tong larawan. Isang babaeng nakasuot ng emerald green power suit. Nakatayo sa gitna ng kanyang tatlong naglalakihang mga kuya. Ang ganda nito ay nakakasilaw. Ang tindig puno ng otoridad. Nabitawan ni Valerius ang kanyang kape. Ang baso nabasag sa sahig gaya ng kanyang kumpiyansa. Eliana? Bulong niya. Di siya pwedeng magkamali. Ang babaeng nasa screen ng pinakamakapangyarihang heiress sa bansa ay ang babaeng itinapon niya lang kagabi dahil sa akalang walang kwenta ito. Valerius, anong problema? Sino siya? Tanong ni Celine na hindi pa rin nakikilala ang dating asawa ni Valerius dahil sa sobrang ganda at transformation nito. Siyang asawa ko? Nauutal na sagot ni Valerius. Sa sandaling yon, naramdaman ni Valerius ang isang matinding kaba. Ang kumpanyang pinapangarap niyang makakuha ng investment ay pagmamayari pala ng babaeng dinurog niya ang puso. Hindi mapakali si Valerius sa loob ng elevator ng Monte Carlo Tower. Kasama niya si Celine na panay ang ayos ng kanyang mamahaling damit. Umaasang mapapansin ng bagong executive vice president ng kumpanya. Valerius, sigurado ka bang siya yon? Baka kamukha lang. Bulong ni Celine, pilit tinatago ang kaba. Imposible. Ang mukhang yon hindi ko makakalimutan. Sagot ni Valerius, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya matatanggap na ang babaeng tinitingnan niya lamang na tagapagluto at tagapaglaba ay ang babaeng may hawak ng kapalaran ng kanyang kumpanya. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, sinalubong sila ng katahimikan. Naroon na ang tatlong magkakapatid na Monte Carlo, sina Dante, Sander at Rogue. Ang kanilang mga titig ay tila mga talim na handang bumatay sa sinumang lumapit. Mr. Valerius Illustre, welcome! Formal na bati ni Dante. Naupo kayo, hinintay na lang natin ang EVP. Saktong pagkatapos ng salita ni Dante, bumukas ang granding pinto. Ang tunog ng stiletto sa makintab na sahig ay tila ba tinitibok ng puso ni Valerius? Pumasok si Avery Dawn, suot ng isang midnight blue power suit at ang kanyang buhok nakastiletong sleek back. Wala nang salamin sa mata, wala na ang mahiyain ng ngiti. Ang aura niya ay nagpapaliit sa lahat ng mga nasa loob ng silid. Ang sampal ng katotohanan. Dire-diretsyong naglakad si Ivory sa dulo ng mahabang lamesa. Ang upuan ng kapangyarihan. Di niya man lang tinapunan ng tingin si Valerio sa tila ba isa lamang itong estranghero. Let's start. Simula ni Ivory. Ang boses niya ay malalim, kalmado at puno ng otoridad. The Illustre Group is asking for a 500 million peso investment for their textile expansion, correct?
Nabulunan si Valerios. Eliana, I mean, Miss Monte Carlo? Dahan-dahang tinaas ni Ivory ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit walang pagmamahal iyon. Ang nakita ni Valerius ay ang malawak na karagatan ng yelo. It is Executive Vice President Monte Carlo for you, Mr. Ilustre. We are in a professional setting. Let's keep it that way. Putol ni Avery sa kanya. Napahiya si Valerio sa harap ng kanyang mga tauhan, lalo na sa harap ng mga kapatid ni Avery. Si Celine naman hindi makapaniwala. Ang babaeng dati ay tinatawag niyang basura ay ang babaeng kailangan nilang luruhuran ngayon. Binuksan ni Ivory ang folder ng proposal ni Valerios. Binasa niya ito ng ilang segundo bago to marahas na isinara at tinulak pabalik sa gitna ng lamesa. Your proposal is mediocre. Diretsahang sabi ni Avery. You lack innovation, and based on your recent financial reports, you're bleeding funds because of poor management decisions. Why should the Monte Carlo Group risk its capital on a failing company? But we have the best designers. Celine here is pagtatanggol ni Valerios. Tumingin si Ivory kay Celine mula ulo hanggang paa. Isang mapanayang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Celine, I've seen her work. It's dated. It lacks soul. It's as superficial as the person who created it. Namula si Celine sa galit at hiya. How dare you? How dare I? Tumayo si Ivory at lumapit ng bahagya sa dalawa. I am the one holding the checkbook, Miss Celine. In this room, my word is law. Tumingin siya kay Valerius na ngayon, di na makatingin ng diretso sa kanya. The investment is denied. You have 24 hours to vacate our partnership talks. Guard, please escort them out. Habang hinihila sila palabas ng security, lumingon si Valerius. Nakita niya si Ivory na tumatawa kasama ng kanyang mga kuya. Ang ganda nito ay mas lalo pang kuminang. Naisip ni Valerius lahat ng gabi na hinintay siya ni Eliana na may maliit na pagkain. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na binaliwala niya ang babaeng to dahil sa akalang wala itong silbi. Ano ang gagawin natin, Valerius? Naiiyak na tanong na Celine. Hindi sumagot si Valerius. Tayong nasa isip niya ay ang malamig na titig ni Ivory. Ngayon lamang niya napagtanto, di lang perang nawala sa kanya. Nawala ang kaisa-isang babaeng minahal siya ng tunay bago pa man malaman ng mundo kung sino siya. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang mapahiya si Valerius sa boardroom. Ngunit, ang imahe ni Ivory na dati ang kanyang mainhin na si Eliana ay hindi nawala sa kanyang isipan. At bawat sulok ng kanilang dating penthouse, tila may multo ng mga alaala. Ang amoy ng kape na inihanda nito, ang malambot nitong boses, at ang mga gabing binaliwala niya ito para sa trabaho at para kay Celine. Valerius, nakikinig ka ba? Inis na tanong ni Celine. Ang dami nang nagkakansela ng orders sa boutique dahil sa balitang nireject tayo ng Monte Carlo Group. Kailangan mong gumawa ng paraan. Tumingin si Valerius kay Celine. Bigla ang ganda nito na dati hinahangaan niya, tila naging matabang at kulang sa lalim kumpara sa ningning ni Ivory. I will talk to her. Maikling sagot ni Valerius. Anong talk to her? Valerius, divorce na kayo. Hayaan mo ba siya na apakan tayo? Siya ang may hawak ng alas, Celine. Kung hindi ko siya makakausap, babagsak ang kumpanya. 6:00 ng gabi, nakatayo si Valerio sa lobby ng Monte Carlo Tower. May dalang isang ponpon ng paboritong bulaklak ni Eliana noon, ang puting lila. Inakala niyang madali lang siyang makakapasok pero hinarang siya ng 4 na naglalakihang security guards. I am Valerius Ilustre. I need to see Miss Monte Carlo. Personal matter? Giit niya. Sorry sir, Miss Monte Carlo does not accept visitors without an appointment, especially not ex-husbands. Sagot ng head security na may halong pangungutya. Eksaktong sandaling yon, bumukas ang VIP elevator. Lumaba si Ivory, kasunod ng kanyang bunsong kuya na si Rogue. Nakasuot si Ivory na isang backless black silk dress na tinabunan ng isang puting coat. Mukhang may pupuntahan silang gala. Ivory, sigaw ni Valerius. Huminto si Ivory. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang kilay bahagyang nakataas. Ang kanyang mga mata ay parang kristal sa lamig. Valerius, I thought I made myself clear in the boardroom.
sabi ni Ivory habang naglalakad palapit. Bawat takbang puno ng grasya. Ivory, please, let's talk. Not about business, about us. I brought this to you. Inilahad ni Valerius ang mga bulaklak. Tumingin si Ivory sa mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rogue na ngayon nakakuyom ang kamao. Pinigilan ni Ivory ang kanyang kuya at kinuha ang ponpon ng lila. Ang ganda, bulong ni Ivory. Sandaling umasa si Valerius. Akala niya, nandun pa rin ang Eliana na madaling mapalambot ang puso. Ngunit bago pa siya makangiti, binitawan ni Ivory ang mga bulaklak sa basurahan na nasa tabi lamang nila. But I don't like lilies anymore, Valerius. They remind me of a woman who was too weak to realize she was being cheated on. That woman is dead. Malamig na wika ni Ivory. Ivory, nagkamali ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang heiress ng mga Montefalco. Stop right there, putol ni Ivory. Ang kanyang boses naging matalim. So nagsisisi ka lang dahil nalaman mong mayaman ako. Nagsisisi ka dahil kailangan mong pera ko. Kung nanatili akong simple housewife na walang pangalan, itatapon mo pa rin ako sa kalsada para kay Celine, di ba? Di nakapagsalita si Valerius. Ang katahimikan niya ang naging kumpirmasyon ni Ivory. Valerius, you did not love Eliana. You don't love the comfort she gave you while you chase another woman. And you don't love Ivory. You love the power she holds now. Lumapit si Rogue at inakbayan si Ivory. Umalis ka na, ilustre. Bago ko ba makalimutan na bawal lang pumatay sa property na to? You broke her heart for 3 years? Do not expect to fix it in 3 minutes with some cheap flowers. Sumakay si Ivory sa naghihintay na limousine nang di na muling lumingon. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Valerio sa bintana ang anino ni Ivory. Wala itong emosyon, parang isang reyna na nakatingin sa isang langgam. Naiwan si Valerio sa ulan na nagsisimula ng pumatak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang huli na. Ang taunang Diamond Charity Ball ang pinaka-inaabangang gabi para sa mga elite ng bansa. Lahat ng mga kilalang negosyante at politiko ay naroon, kabilang na si Valerius at si Celine. Pilit na sumama si Celine dahil alam niya na ito na lamang ang tanging paraan para maisalba ang kanilang reputasyon. Ang makitang kasama pa rin siya na isang ilustre, ngunit ang atensyon ng lahat wala sa kanila. Ang lahat ay nakatuon sa granding handaan nang inanunsyo ng MC ang pagdating ng mga Monte Carlo. Presenting the Monte Carlo siblings, Mr. Dante, Mr. Sander, Mr. Rogue, and the Executive Vice President of Monte Carlo Group, Miss Avery Dawn Monte Carlo. Bumukas ang pinto at tila pinalulumutian ang kanyang leeg na isang red diamond necklace na mas mahal pa sa buong kumpanya ni Valerius. Hindi nakaligtas sa paningin ni Valerius ang lalaking sumalubong kay Ivory sa paanan ng hagdan. Siya si Julian Villafuerte, ang nag-iisang tagapagmana ng Villafuerte Banking Empire at ang pinaka-eligible bachelor sa bansa. You look breathtaking, Ivory. Malambing na sabi ni Julian habang hinahalikan ng kamay ng dalaga. Ngumiti si Ivory, isang tunay at matamis na ngiti na dati kay Valerius lang inilaan. Thank you, Julian. You don't look too bad yourself. Naramdaman ni Valerius ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang selos na nararamdaman niya ay higit pa sa anumang galit. Gusto niyang sugurin ang dalawa, bawiin ang kanyang asawa, ngunit wala na siyang karapatan. Valerius looked at her. Masyado siyang mapagpasikat. Bulong na Celine na puno ng inggit. And who is that guy? Siguro ginagamit lang niyang yaman niya para makakuha ng atensyon. Shut up, Celine. Mariing sagot ni Valerius. Julian Villafuerte is 10 times more powerful than me. He doesn't need her money. He wants her. Nagsimulang tumugtog ang musika para sa isang waltz. Inanyayahan ni Julian si Ivory sa gitna ng dance floor. Ang bawat galaw ni Ivory puno ng grasya. Ang kanyang katawan sumasabay sa indayog ng musika. Di nakatiis si Valerius. Sa gitna ng sayawan, lumapit siya at tinapik ang balikat ni Julian. Tiningnan ni Julian si Ivory, tila nagtatanong kung papayag ba ito. Bagyang tumango si Ivory kaya napilitan na lumayo si Julian. Nang hawakan ni Valerius ang bewang ni Ivory, parang may kuryenteng dumaloy sa kanya. Itong yakap na matagal niya nang binaliwala. Ivory, please, let's talk properly.
Pakiusap ni Valerius habang sumasayaw sila. I can't sleep. I can't eat. All I see is you and the mistake I made. Tumingin si Ivory sa kanya. Malapit ang kanilang mga mukha ngunit ang distansya sa kanilang mga puso ay parang milya-milya. Valerius, bakit ngayon lang? Noong 3 taon tayo pagkasama, hindi mo ako tinignan ng ganito. Nung nagluluto ako para sa'yo, bakit di mo ako hinawakan ng ganito? I was blind. I thought I wanted someone who could help my career. And you found her in Celine. Then you found out she was nothing compared to a Monte Carlo? Putol ni Ivory. Biglang huminto si Ivory sa pagsayaw kahit na hindi pa tapos ang kanta. You are not in love with me, Valerius. You're in love with the status I have now. Please, do not insult my intelligence. Binitawan ni Ivory ang kamay ni Valerius. Sa harap ng maraming tao, kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter at tinaas ito kay Valerius. To your bankruptcy, Mr. Illustre, because starting tomorrow, the Monte Carlo Group will acquire all your debts. You wanted a business partner? Well, you've got me as your new owner. What? You are buying my company? I'm not just buying it. Bulong ni Ivory sa kanyang tenga. Sapat para siya lang ang makarinig. I'm going to dismantle it piece by piece hanggang sa maramdaman ko kung paanong mawala ng lahat gaya ng naramdaman ko nung tinapon mo ko. Iniwan ni Ivory si Valerius na nakatayo sa gitna ng ballroom, mag-isa at wasak, habang muli siyang winalika ni Julian para alalayan palayo. Di biro ang banta ni Ivory. Kinabukasan, pagising ni Valerius bumulaga sa kanya ang balitang bagsak ang stocks ng Illustre Group ng halos 40%. Lahat ng mga bangkong nagpapahiram sa kanya biglang nagpadala ng demand letters. Valerius, anong nangyayari? Bakit ayaw tanggapin ang credit card ko sa boutique? Sigaw ni Celine habang pabalibag na pumasok sa opisina ni Valerius. Tumingin si Valerius sa labas ng bintana, tila nawawala sa sarili. Binili ng Monte Carlo Group lahat ng utang natin, Celine. Sila ang may-ari ng collateral ng kumpanya, pati ang bahay na tinitirhan mo pagmamay-ari na nila. Naitakip na Celine ang kamay sa kanyang bibig. Hindi po pwede to. Magmakaawa ka sa kanya, Valerius. Asawa mo pa rin naman siya sa papel, di ba? Divorce na kami, Celine. At ang babaeng yon, hindi na siya si Aliana. Sa loob ng opisina ni Ivory, payapa siyang umiinom ng tsaa habang tinitingnan ng mga dokumento. Pumasok ang kanyang kuya na si Sander. Ivory, nasa baba si Valerius. Kanina pa sang 8:00 ng umaga roon. Ayaw umalis hanggat di ka nakakausap. Ulat ni Sander. Pabayaan mo siya, kuya. Hayaan mong maramdaman niya kung paano maghintay sa taong hindi ka naman papansinin. Malamig na sagot ni Ivory. Kamusta ang kaso laban kay Celine? Napatunayan na nagnakaw siya ng mga designs mula sa isang independent artist noong nakaraang taon. We have already leaked the evidence to the press. By tomorrow, her career as a top designer is over. Ngumiti si Ivory. Simple lang ang gusto niya, hustisya. Hindi siya pumatay, hindi siya nanunog. Ginamit lang niyang batas at ang katotohanan laban sa mga taong naging mapang-api. Bandang 5:00 ng hapon, bumuhos ang malakas ng ulan. Nang lumabas si Ivory sa building, nakita niya si Valerius na basang-basa. Nakatayo pa rin sa gilid ng kanyang sasakyan. Wala nang korbata nito. Gulo-gulo ang buhok at ang mga mata, puno ng pait. Ivory, please? Hinarang ni Valerius ang pinto ng sasakyan. Wala na akong pakialam sa kumpanya. Kunin mo ng lahat, wag mo lang akong tratuhin na parang hangin. Nagmakaawa ka sa akin noon, ngayon ako naman ang magmamakaawa sa'yo. Lumapit si Ivory. Hinayaan niyang mabasa rin siya ng kaunting ulan para tapatan ang tingin ng dating asawa. Valerius, nung nagmamakaawa ko sa'yo na huwag mo kong iwan, anong sabi mo? Sabi mo, you don't fit my world. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Do you think you fit my world now? Alam kong nagkamali ako. Bulag ako sa ambisyon pero Ivory, mahal kita. Narealize ko lang nang mawala ka na. Hikbi ni Valerius. Mahal? Tawa ni Ivory na puno ng sarkasmo. Mahal mo ko dahil narealize mong ako ang tayong makapagliligtas sa'yo sa paglubog. Hindi yan pag-ibig, Valerius. Yan ay desperasyon. Biglang bubukas ang pinto ng isang SUV sa likuran nila. Lumabas si Rogue at Tante, ang mga kuya ni Ivory na handang protektahan ng kanilang kapatid. Bitawan mo ang kapatid ko, Illustre.
Babala ni Dante. Wait kuya, pigil ni Ivory. Tumingin siya kay Valerius at kinuhang isang panyo mula sa kanyang bag. Inabot niya ito sa lalaki. Akala ni Valerius ay paglambot ito ng puso, ngunit nagkamali siya. Punasan mong mukha mo, Valerius. Hindi bagay sa isang dating CEO ang umiiyak sa harap ng publiko. At oo nga pala, ang settlement na binigay mo sa akin na 5 million, I donated it to an orphanage today under your name. Para naman may magawa kang mabuti bago ka tuluyang mawalan ng lahat. Sumakay na si Ivory sa sasakyan. Sinarado ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan, nakita niya sa side mirror si Valerio sa dahan-dahang napaluhod sa semento. Talon-talo at wasak sa gitna ng ulan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Ivory ang isang kurot sa puso. Akala niya masayang magigante, pero ba't may bahagi sa kanyang nasasaktan pa rin para sa lalaking minahal ng 3 taon? Habang lugmok si Valerio sa pagkatalo ng kanyang kumpanya, isang envelope ang dumating sa kanyang pansamantalang tinutuluyan. Isang maliit na apartment malayo sa karangyaan ng penthouse na kinuha ng mga Monte Carlo. Ang nagpadala, walang iba kundi si Rogue Monte Carlo. Sa loob ng envelope ay may mga larawan at dokumento. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Celine na kasama na isang lalaking kakompetensya ni Valerius sa negosyo, si Marco Sandoval. Hindi maaari? Bulong ni Valerius habang binabasa ang mga email threads. Lumalabas na bago pa man bumalik si Celine sa buhay ni Valerius, binayaran na siya ni Marcos para akitin si Valerius at kunin ang mga trade secrets ng Illustre Group. Ang dahilan kung bakit biglang bumagsak ang mga stocks ni Valerius ay hindi lang dahil sa pressure mula kay Ivory, kundi dahil ibinenta ni Celine ang mga plano ng kumpanya sa kalaban. Dahil sa galit, pinuntahan ni Valerius si Celine sa huling asset na natitira dito, ang kanyang boutique. Ngunit pagdating niya roon, abala si Celine sa pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling gamit. Celine, ano to? Sinalansa ni Valerius ang mga larawan sa lamesa. Hindi man lang kumarap si Celine. Tumingin siya kay Valerius ng may halong pandidiri. Oh, nalaman mo na pala. But it doesn't matter anymore. Sira na ang reputasyon ko dahil sa mga Monte Carlo. At ikaw, wala ka ng pera, Valerius. Bakit pa ako mananatili sa'yo? Ginamit mo lang ako. Pinaniwala mo kung mahal mo ako para lang sirain ang kumpanya ko. Sigaw ni Valerius, ang boses ay puno ng pait. Mahal? Valerius, ang boring mo. Tawa ni Celine. Si Eliana lang ang sapat na tanga para mahalin ka ng walang kapalit. Ako, I need a lifestyle you can no longer provide. Goodbye, Valerius. Sana'y masaya ka sa pagiging talunan. Iniwan ni Celine si Valerius na nakatayo sa gitna ng boutique. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Valerius ang pinakamasakit na uri ng karma. Pinagpalit niya ang isang diamante para sa isang pirasong bubog. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Ivory libangin ang sarili. Pumunta siya sa isang art gallery na pagmamayari ng kanyang pamilya. Doon, nakita niya ang isang painting. Isang babaeng nakatingin sa malayo, di na naghihintay sa ulan. You look like her. Isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Si Dante, ang kanyang panganay na kuya. Kuya, bakit ang hirap? Tanong ni Ivory habang nakatingin sa painting. Nakuha ko ng hustisya. Wasak na si Celine. Wala na rin kapangyarihan pa si Valerius. Pero bakit di pa rin ako masaya? Lumapit si Dante at inakbayan ng kapatid. Dahil ang paghiganti, Ivory, ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mong mamamatay. You're still holding on to the pain of Eliana? Hanggat di mo pinapatawad ang sarili mo sa pagmamahal sa maling tao, hindi ka magiging malaya? Dapat ko ba siyang patawarin? Hindi para sa kanya, kundi para sa'yo, sagot ni Dante. Pero bago yon, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang tingnan muli ng isang Monte Carlo. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ivory, isang courier ang nagatid ng isang maliit na kahon. Sa loob nito ang kanyang lumang wedding ring at isang sulat na may bahid ng tuyong luha. Ivory, alam ko, wala akong karapatang humingi ng tawad. Nalaman ko ng lahat tungkol kay Celine. Tama ka, naging bulag ako. Ngunit hindi ako nagmamakaawa sa isa ulan dahil sa pera o kapangyarihan. Nagmakaawa ko dahil doon ko lang na-realize na ikaw ang totoong tangi sa buhay ko.
Ibabalik ko sa'yo lahat ng shares na natira sa akin. Wala na akong kumpanya. Wala na akong dangal pero sana hayaan mo ko magsimula muli kahit bilang isang estranghero na humahanga sa'yo mula sa malayo. Binasa ni Ivory ang sulat ng paulit-ulit. Sa unang pagkakataon mula na mag-divorce sila, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pangungulila. Isang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Ilustre Group ay unti-unti nang humuhupa sa mga tabloid, ngunit ang sugat sa puso ni Valerios ay sariwa pa rin. Imbes tumakas sa isang bansa o magpakalunod sa alak, gumawa si Valerios ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Ivory. Sa isa sa mga logistics warehouse ng Monte Carlo Group sa labas ng Maynila, isang bagong empleyado ang nagsimula. Hindi siya manager, hindi siya supervisor. Siya ay isang simpleng warehouse assistant na tagabuhat ng mababigat na kahon at tagalinis ng sahig. Siya si Valerios. Nakarating ang balitang to kay Ivory sa pamamagitan ni Rogue na di mapigilang matawa habang nagre-report sa opisina ng kapatid. Ivory, hindi mo ba alam? Ang dati mong asawa nagtatrabaho sa warehouse. Bitang utility natin. Akala ko nagbibiro ang manager doon, pero nakita kong attendance sheet, he's using his real name. Ani Rogue habang umiinom ng kape. Napatigil sa Ivory sa pagpirma ng mga tseke. Bakit niya gagawin yon? He has a degree from an Ivy League school. Pwede siyang magtrabaho sa ibang bansa. Maybe he wants to show you something. Sigaw ni Dante na kapapasok lamang. O baka naman gusto lang niyang maramdaman ang hirap na pinagdaanan mo nung 3 taong pinagsabihan mo siyang walang kapalit. Hindi nakatiis si Ivory. Nang hapong yon, nagpahatid siya sa warehouse. Suot ang kanyang mamahaling beige trench coat at sunglasses, pumasok siya sa maalikabok na bodega. Doon, nakita niya si Valerios, basang-basa ng pawis sa suot nitong gray na uniforme. May mga gasgas ang kanyang mga braso mula sa pagbubuhat ng mga crates. Malayo ito sa makisig at mabangong CEO na nakilala niya, Valerios. Nabitawan ni Valerios ang hawak ng mop. Nang marinig niya ang boses na iyon, dahan-dahan siyang lumingon. Sa kabila ng pagod, sumilay isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi na makita ang babaeng mahal niya. Ivory, napadagat ka rito. Aniya, pilit inaayos ang kanyang gusot-gusot na damit. Ano tong palabas na to, Valerios? Is this a new way to get my sympathy? Para sabihin ng mga taong pinahihirapan kita? Matigas sa tanong ni Ivory. Pagaman sa loob-loob niya kumikirot ang kanyang puso. Umiling si Valerios. Hindi to palabas, Ivory. Nung asawa kita, hindi ko nakita ang pagod mo sa bahay. Hindi ko nakita kung paano mong nilinis ang bawat sulok ng buhay ko habang ako'y nakaupo sa malambot na upuan. Gusto ko lang maranasan kung paano magsimula sa wala, kung paano maging ang simpleng tao na minata ko noon. Lumapit si Ivory. Tiningnan ang mga palto sa kamay ni Valerios. You're wasting your talent. You are a brilliant strategist, Valerios. Di mo kailangan maglinis ng sahig. Kailangan ko to, Ivory. Seryosong sabi ni Valerios. Para marilis ko ang sarili ko sa yabang at kasaranang ginawa ko sa'yo noon. Kahit hindi mo na ako balikan, sapat na sa akin na alam mong handa akong magpakababa para lang mapatunayan na totoo ang pagsisisi ko. Biglang may narinig silang malakas na kalabog. Isang stack ng mga mabigat na kahon sa likuran ni Ivory ang nawalan ng balanse at akmang babagsak sa kanya. Ivory, look out! Bago pa man makakilos si Ivory, mabilis na humarurot si Valerios at niyakap siya para protektahan. Bumagsak ang mga kahon sa likuran ni Valerios. Hindi to nakamamatay dahil mga telang laman, pero ang bigat noon ay sapat na para mapadaing ang lalaki. Valerios, are you okay? Gulat na tanong ni Ivory. Ang kanyang malamig na fasad panandali ang naglaho. Hingal na hingal si Valerios pero mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa balikat ni Ivory. Okay lang ako. Basta hindi ka nasaktan. Sa pagkakataong iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa napakalapit na distansya. Naamoy ni Ivory ang pawis at alikabok kay Valerios pero naramdaman din niya ang tibok ng puso nito. Isang tibok na tila ba nagsusumamo ng kapatawaran. Umalis ka na rito. Valerios, mulong ni Ivory, pilit na kumakawala sa yakap nito.
Huwag mo kong sanayin na nandyan ka. Tumalikod si Ivory at mabilis na lumabas ng warehouse. Ngunit sa loob ng kanyang sasakyan napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang yelo sa kanyang puso nagsisimula na namang makaramdam ng init. Isang bagay na kinatatakutan niya. Isang malaking problema ang bumulaga sa Monte Carlo Group. Ang kanilang pinakamalaking supplier ng tela sa Vietnam biglang nagdeklara ng bangkarota, dahilan para maantala ang produksyon ng kanilang spring collection. Kung dito masosolusyonan sa loob ng 48 oras, mawawalan ang kumpanya ng bilyon-bilyong piso. Sa boardroom, bakas ang tensyon sa mukha ni Dante at Sander. We need a new supplier. Now! Pero lahat ng kompetisyon natin nakakontrata na sa ibang suppliers. Asik ni Dante. Habang nagkakagulo ang lahat, may isang kumatok sa pinto. Pumasok ang head ng logistics warehouse, dala ang isang makapal na folder. Ma'am Ivory, Sir Dante, may nag-iwan po nito sa desk ko. Sabi niya baka makatulong daw po sa kasalukuyang problema sa Vietnam. Ulat ng manager. Binuksan ni Ivory ang folder. Ang mga sulat kamay doon pamilyar sa kanya. Malinis, matulis at puno ng direksyon. Ito ang pirma ni Valerios. Sa loob ng folder ay isang komprehensibong estratehiya. Nakasaad doon ang listahan ng mga maliliit ngunit de kalidad na local weavers sa Ilocos at Mindanao na kayang tapatan ang kalidad ng Vietnam. Meron ding kalkulasyon ng logistic cost at kung paano ito maibebenta bilang isang purely Filipino luxury brand para mas tumaas pa ang value. This is brilliant, bulong ni Sander habang binabasa ang plano. Sinong gumawa nito? Hindi sumagot si Ivory pero alam niya. Alam niya na si Valerius ang nagpuyat para dito habang nagpapahingang lahat sa bodega. Find him, utos ni Ivory. Dalhin niyo siya sa opisina ko. Ngayon din? Pagkalipas ng 30 minuto, pumasok si Valerius sa opisina ni Ivory. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme sa bodega. May kaunting uling sa pisngi pero ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Bakit mo to ginawa, Valerius? Tanong ni Ivory habang winawagayway ang folder. You're just a warehouse assistant. Wala sa job description mo ang mag-isip ng business strategy? Gusto ko lang makatulong, Ivory. Alam ko mahalaga sa iyo ang connection na to. Payak na sagot ni Valerius. Hindi ko kailangan ng credit. Gamitin niyo ang plano. Iligtas ninyo ang kumpanya. Sapat na sa akin yun. Lumapit si Ivory sa kanya. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango humalo sa amoy ng pawis at tagabok ni Valerius. Isang kakaibang tensyon ang namuo sa pagitan nila. Valerius, bakit mo ko tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para pabagsakin ka? Huminga ng malalim si Valerius. Dahil karapat-dapat ka sa tagumpay, Ivory. At dahil kahit anong sakit ang ibigay mo sa akin, hindi ko makakalimutan na ikaw ang nag-alaga sa akin nung wala pa akong kahit ano. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi nakapagsalita si Ivory. Kinuha niya ang isang panyo at sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahan niyang pinunasan ng uling sa pisngi ni Valerius. Naliga si Valerius sa kinatatayuan. Ang haplos ng kamay ni Ivory ay parang gamot sa kanyang mga sugat. I am appointing you as a special consultant for this project, sabi ni Ivory, pilit ibinabalik ang kanyang pagiging profesional. But don't get too comfortable. This is strictly business. Salamat, Ivory. Gagawin kong lahat para di ka mapahiya. Pangako ni Valerius. Nang lumabas si Valerius, napansin ni Ivory, nanginginig ang kanyang sariling mga kamay. Sa kabila ng pait at galit, naroon pa rin ang koneksyon na pilit niyang pinuputol. Habang nagtatrabaho sila na magkasama sa mga sumunod na araw, unti-unting nakita ni Ivory ang bersyon ni Valerius na hindi niya nakita nung sila'y kasal pa. Isang Valerius na mapagpakumbaba, nakikinig at tunay na nagmamalasakit sa kanyang opinyon. Upang masiguro ang kalidad ng mga bagong textile suppliers, nagdesisyon si Ivory na personal bisitahin ng isang habian sa isang malayo at tagong baryo sa Ilocos. Kasama niya si Valerius bilang consultant, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang biyahe pabalik, isang di inaasahang malakas na bagyo ang nanalasa. Dahilan para gumuho ang tanging tulay na palabas ng baryo. Hindi tayo makakatuwid, ma'am. Sir, masyadong malakas ang agos ng ilog. Anunsyo ng kanilang driver.
Wala silang nagawa kundi tumuloy sa isang maliit at simpleng rest house na pagmamayari ng pamilya ng isa sa mga manghahabi. Dahil sa bagyo, nawalan din ng kuryente at signal ang buong lugar. Sa loob ng maliit na silid na may isang gasera lamang bilang ilaw, nakaupo si Ivory sa isang lumang silya. Yakap-yakap ang sarili dahil sa lamig. Si Valeris naman abala sa pag-aayos ng kanilang hapunan, simpleng kanin at tuyo na ibinigay ng mga residente. Kain na tayo, Ivory. Pasensya ka na, ito lang ang nakayanan ko. Malumanay na sabi ni Valerios habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Tumingin si Ivory sa pagkain, pagkatapos ay kay Valerios. Salamat. Habang kumakain sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, bumalik ang mga alaala. Noong sila ay mag-asawa pa, madalas si Eliana ang naghahanda ng ganitong klaseng payak na pagkain, habang si Valerios abala sa kanyang cellphone o laptop. Ngayon, ang sitwasyon ay baliktad. Naalala ko nung unang taon natin, panimula ni Valerios, ang kanyang boses puno ng pait. Nag-brownout din sa penthouse. Nagluto ka ng Lucky Me at itlog. Reklamo ko ng reklamo nun dahil pagod na ako sa opisina. Di ko man lang tinanong kung kamusta na ba ang araw mo. Huminto si Ivory sa pagsubo. Pinatawad ko ng sarili ko sa pagiging martir. Valerios, wag mo nang ipaalala. Pero ako, hindi ko pa mapatawad ang sarili ko. Sagot ni Valerios. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ivory. Ivory, nakita ko ang lahat ng sakripisyo mo nang mawala ka na. Ang bawat labada, ang bawat paghihintay mo sa akin hanggang madaling araw. Lahat yon, binaliwala ko dahil sa huwad na kinang ni Celine. Tumayo si Ivory at lumapit sa bintana, pinapanood ang bagsak ng ulan. Bakit ka ba nagpapakahirap, Valerios? Pwede ka namang umalis. Pwede kang magsimula muli sa ibang bansa. Lumapit si Valerios sa likuran niya, sapat na para maramdaman ni Ivory ang init ng katawan nito. Pero hindi siya humahawak. Dahil kahit sang bansa ako magpunta, bitbit ko ang pagsisisi ko, bulong ni Valerios. Ivory, hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng posisyon sa kumpanya mo. Ang kailangan ko ay ang pagkakataon na ipakita ko sa iyo ang lalaking minahal mo noon. Naririto pa rin, pero mas matino na ngayon. Biglang kumidlat ng malakas. Sa gulat ni Ivory, napakapit siya sa braso ni Valerios. Sa pagkakataong yon, hindi siya lumayo. Naramdaman ni Valerios ang panginig ng mga kamay ni Ivory. Nandito lang ako, sabi ni Valerios habang dahan-dahang inaalalayan si Avery paupo. Hindi kita iiwan sa dilim? Ivory, hinding-hindi na. Sa gabing yon, sa gitna ng bagyo at kawalan ng marangyang gamit, muling nag-usap ang dalawa. Hindi bilang EVP at consultant, kundi bilang dalawang tao na may malalim na sugat. Kinuwento ni Ivory na ang kanyang lungkot ng mga taon na nagtatago siya sa kanyang pagkakakilanlan, habang si Valeris naman ay nakikinig ng maigi, hindi sumasabat at tayong pangunawa lang ang binibigay. Bago matapos ang gabi, nakatulog si Ivory sa balikat ni Valerios dahil sa pagod. Pinanood siya ni Valeris ng may matinding pagmamahal. Hinaplos niya ang buhok ni Ivory at hinilikan ng noon nito ng napakagaan. Babawi ako, Eliana. Ivory, pangako babawi ako. Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, pagdilat ni Ivory, nakita niya maayos na nakabalot sa kanya ang jacket ni Valerios, habang ang lalaki nakatulog sa sahig sa tabi ng kanyang paa. Binabantayan siya hanggang huling sandali. Sa unang pagkakataon, may bahagi ng pusong binalot ng yelo ang nagsimula ng matunaw. Matapos ang gabing yon sa Ilocos, bumalik lahat sa Maynila. Ngunit ang balita tungkol sa kanilang pagiging stranded ay mabilis nakarating sa mga kapatid ni Ivory. Di pa man nakakapasok si Valerio sa opisina niya bilang consultant, hinarang na siya ng tatlong lalaking tila mga pader sa gitna ng lobby ng Monte Carlo Tower, sina Dante, Sander at Rogue. Ivory, go to your office. We need to have a little chat with your consultant. Malamig na utos si Dante. Tumingin si Ivory kay Valerios, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit tumango si Valerios, isang senyas na kaya niya ito. It's okay, Ivory. I owe them this. Dinala si Valerios sa private library ng mga Monte Carlo. Walang upuan para sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng tatlong magkakapatid na nakaupo sa kanilang mga leather chairs. 3 taon.
Simula ni Rogue, ang bunsong mas mabilis uminit ang ulo. 3 taon mong pinagmukhang tangang kapatid namin. Pinagluto, pinaglaba at higit sa lahat pinaiyak. Alam mo ba kung ilang beses namin gustong sunugin ang kumpanya mo noon? Alam ko, Rogue. At kung akong nasa posisyon nyo, baka mas malala pang ginawa ko sa akin? Mahinahong sagot ni Valerios. Huwag mo kaming daanin sa malambot at mabulaklak na salita, ilustre. Si Sander. Bakit ka na pa rito? Nakuha mo ng gusto mo. Nakabalik ka na sa business world. Bakit di ka na lang lumayo? Huminga ng malalim si Valerios. Lumuhod sa harap ng 3 magkakapatid. Isang bagay na di kailanman inakala ng sinuman na gagawin ng isang dating CEO na kasing yabang niya. Narito ako dahil mahal ko ang kapatid niyo. Nung wala pa siyang pera, mahal ko siya, pero naging tanga ako at naging bulag. Ngayong alam ko ng halaga niya, hindi na ako aalis. Handa akong maging utusan niyo. Handa akong magsimula sa pinakababa, basta't hayaan niyo akong protektahan at mahalin si Ivory sa parang nararapat sa kanya. Nagkatingin ang 3 magkakapatid. Nakita ang katapatan sa mga mata ni Valerios. Hindi to tingin na isang lalaking naghahabol ng yaman. Ito ay tingin na isang lalaking handang mamatay para sa babaeng minamahal. Kung sasaktan mo siya ulit, banta ni Dante habang tumatayo. Hindi lang kumpanya mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong walang makakaalala sa pangalang Valerius Illustre. Is that clear? Crystal, sir. Sagot ni Valerius, tumayo at pinahid ang kanyang mga tuhod. Good. Now go. Ivory is waiting for you at the rooftop at ayusin mong mukha mo. Mukha kang galing sa gera. Dagdag ni Rogue na may halong konting biro. Senyas na nabawasan ang galit nito. Sa rooftop garden ng Monte Carlo Tower, nakatayo si Ivory, pinagmamasdan ng sunset. Naramdaman niya ang pagdating ni Valerios. Anong sabi nila? Tanong niya nang di lumilingon. Sinabi nila na binabantay nilang bawat galaw ko. Tawa ni Valerios. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Ivory. Ivory, alam kong malayo pa bago mo ako muling pagkatiwalaan. Pero gusto kong malaman mo, di ako titigil hanggat di mo muling na isusuot ang sengseng na to. Nilabas ni Valerios ang kanilang lumang wedding ring. Hindi itong mahaling diamante ng mga Monte Carlo, kundi simpleng sengseng na pinag-upunan niya nung nagsisimula pa lamang sila. Itatago ko muna to, bulong ni Ivory. Kinuha ang sengseng pero di sinuot. Pakita mo sa akin, Valerios. Pakita mo ng yelo sa puso ko'y may dahilan para matunaw. Inawakan ni Valerios ang kamay ni Ivory. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng langit, isang bagong simula ang unti-unting nabubuo. Wala nang sekreto, wala nang kasinungalingan. Tanging 2 pusong naghahanap ng daan, pabalik sa isa't isa. Ilang buwan ang lumipas mula nang tanggapin ni Valerios ang hamon ng mga Monte Carlo. Sa loob ng panahong yon, hindi siya huminto. Di siya muling naghangad ng posisyon sa kumpanya. Sa halip, pinatunayan niya ang halaga sa pamamagitan ng pagiging sandigan ni Ivory sa bawat pagsubok sa negosyo. Ngunit higit sa lahat, binalik niya ang maliliit na bagay na kinalimutan niya noon. Ang pagdadala ng paboritong kape ni Ivory sa umaga, ang paghihintay sa labas ng opisina kahit abuti ng madaling araw at pakikinig sa bawat hinaing nito nang walang halong panghusga. Isang gabi, inimbitahan ni Valerius ang buong pamilya Monte Carlo sa garden ng kanilang mansyon. Akala ni Ivory isa lang tong simpleng dinner para ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang spring collection. Pagdating ni Ivory, ang buong garden puno ng mga fairy lights at mga puno pinalamutian ng litrato. Hindi ang mga litrato ng bilyonaryong si Ivory Dawn, kundi ang mga litrato ni Aliana noong sila ay nagsisimula pa lamang. Naroon ang mga kuya ni Ivory, sina Dante, Sander at Rogue na nakamasid mula malayo na may matatamis ng ngiti. Maski ang kanilang amay na si David Cuesta ay naroon din. Seryoso pero bakas ang pag-aproba sa kanyang mga mata. Sa gitna ng garden nakatayo si Valerios. Walang dalang mamahaling regalo, tanging sarili lang at isang maliit na kahon. Ivory, panimula ni Valerios, ang boses nanginig sa kaba. 3 taon tayong nagsama sa ilalim ng isang bubong, pero sa loob ng mga taong yon hindi kita tunay na nakita. Nakilala ko ang isang asawang laging nandyan, pero di ko nakitang babaeng nagsasakripisyo ng sariling pangarap para sa akin. Lumapit si Valerios, hinawakan ng kamay ni Ivory. Nung binigay ko sa iyo ang divorce papers, akala ko, tinatapos ko na isang problemang mabigat, pero ang totoo,
Tinapon ko ang kaisa-isang bagay na nagbibigay kulay sa buhay ko. Lumuhod si Valerio sa harap ni Ivory. Di dahil sa mga utos ng kuya nito, kundi dahil sa utos ng kanyang puso. Ivory, Don Monte Carlo, hindi kita hinihiling na bumalik sa dati nating buhay. Gusto kong bumuo tayo ng bago. Isang buhay kung saan hindi ka na magtatago. Kung saan ikaw ang reyna at ako ang iyong katawang. I don't want Eliana back. I want you. Ang matapang, matalino, at napakagandang babaeng nasa harap ko ngayon. Nilabas niya isang bagong singsing. Isang blue diamond na singkulay ng mata ni Ivory noong gabing nagtagpo sila sa ballroom. Will you marry me again? Not as a simple housewife, but as my equal, my partner, and my forever? Naiyak si Ivory. Lahat ng pait, galit na tinago niya sa loob ng maraming buwan, tila sumabog at naging luha ng kagalakan. Tiningnan niya ang kanyang mga kuya na isa-isang tumango bilang tanda ng kanilang basbas. Valerios? Bulong ni Ivory habang pinapahid ang kanyang luha. Sabi ko noon, binalot na ng yelo ang puso ko, pero mukhang masyado kang matyaga para tunawin yon. Sinuot ni Ivory ang kamay sa singsing. Yes, Valerios, I will marry you again. Nagsigawan ng mga kuya ni Ivory. Binuhat ni Valerio si Ivory at inikot-ikot sa gitna ng garden. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Ivory na sa wakas nahanap niya na ang tunay na tahanan. Di sa yaman ng mga Monte Carlo, kundi sa bisig ng lalaking natutong magpahalaga sa kanya. Ang katedral ay napupuno ng puting rosas at orchids. Ang bango ng bulaklak ay humahalo sa kaba at saya na bumabalot sa paligid. Dito tulad ng kanilang unang kasal na mabilis at sekreto, ngayon buong bansa nakasaksi sa pag-iisang dibdib na nag-iisang tagapagmana ng Monte Carlo Group at ng lalaking nagmula sa ibaba para muling makuha ang kanyang puso. Nakatayo si Valerios sa harap ng altar, suot ang isang classic black tuxedo. Ang mga kamay bahagyang nanginginig, di dahil sa takot kundi dahil sa labis na pananabig. Sa tabi niya ang tatlong kuya ni Ivory, sina Dante, Sander at Rogue ay nakatayo bilang kanyang mga groomsmen. Isang patunay na sa wakas tinanggap na siya ng pamilyang dati ay nais siyang burahin sa mundo. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Ang musika ng canon and ay nagsimulang tumugtog. Doon, sa dulo ng mahabang carpet, nakatayo si Ivory Don Monte Carlo. Suot ay isang custom-made ivory gown na may mahabang cathedral veil. Di na siya ang mahinhin at matatakoting si Eliana. Siya ng reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa bawat takbang paglapit kay Valerios, bawat sakit ng nakaraan, tila nagiging mga talulot ng bulaklak na natatapak-tapakan at naiiwan sa likuran. Inabot ni David Cuesta, ang ama ni Ivory, ang kamay ng anak kay Valerios. Alagaan mo ang prinsesa ko, Valerios. Wala nang pangalawang pagkakataon. Bulong ng matanda na may halong banta at pagmamahal. Higit pa sa buhay ko, sir. Seryosong sagot ni Valerios. Nang magkaharap sila, hinawakan ni Valerios ang dalawang kamay ni Ivory. Tumingin ang diretsyo sa mga mata nito kung saan makikita ang refleksyon ng kanyang buong mundo. Ivory, panimula ni Venus, ang boses puno ng emosyon. Sinasabi nila na ang pag-ibig ay bulag, pero sa ating kwento ako ang naging bulag. Pinakawalan kita sa akalang may kulang sa'yo, na di ko na malayan ikaw palang kukumpleto sa akin. Ngayong araw, di lang kita asawa, ikaw ang aking tagapagligtas, ang aking guro, at tayong babaeng luluhuran ko habang buhay. I promise to honor you, to stand by you as your equal and to love you, not for your name or your wealth, but for the soul that never gave up on me. Naiyak si Ivory, ngunit ito, luha ng wagas na kaligayahan. Valerios, tugon ni Ivory. Salamat sa hindi pagsuko nang itulak kita palayo. Salamat sa pagpapatunay ng isang pusong binalot ng yelo, kayang muling mag-alab sa tamang init ng pagsisisi at pagmamahal. Mula sa araw na to, di na ako magtatago. Ako ay iyo at ikaw ay akin, hanggang sa huling tibok ng ating mga puso. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Nang maglapat ng kanilang mga labi, ang buong katedral ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Walang gulo, walang aksidente, at walang anumang balakid. Tanging naroon ay ang dalisay na pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay pa sa ginto. Paglabas ng simbahan, sinalubong sila ng sikat ng araw. Sumakay sila sa isang vintage convertible na may karatulang, "Just Married Again."
Saan tayo pupunta, Mrs. Ilustre? Tanong ni Valerios habang minamaneho ang sasakyan palayo sa karamihan. Sumandal si Ivory sa balikat ng asawa, ang mga matay nakapikit, ninanamnam ang hangin. Kahit saan, Valerios, basta't kasama kita, alam kong nasa tamang daan ako. At doon, sa gitna ng kalsada tungo sa kanilang bagong simula, natapos ang kwento ng isang secret millionaire na nahanap ng kanyang pinakamalaking kayamanan. Di sa bangko, kundi sa puso ng lalaking natutong magmahal sa kanya ng totoo. Isang taon ang mabilis lumipas. Ang dating malamig at tahimik na penthouse ni Valerios at Ivory, wala na. Ngayon napalitan to ng isang malawak at modernong mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Isang tahanang hindi na puno ng tensyon, kundi ng halakak at ingay ng mga sanggol. Sa gitna ng malawak na garden, nakaupo si Ivory sa isang duyan. Wala ng kanyang power suit at matataas na takong. Suot niya ang malambot na white linen dress. Sa kandungan niya ay mahimbing na natutulog ang isang batang lalaking kamukhang-kamukha ni Valerios, si Alaric Dante. Sa di kalayuan makikita si Valerios, karga-karga naman ang kanilang anak na babae, si Ivy Rose, na naman ng mapupungay na mata at matangos na ilong ng kanyang ina. Kailangan na nating pumasok sa loob, baka mahamugan ng mga bata. Malumanay na sabi ni Valerios habang dahan-dahang lumalapit kay Ivory. Tumitingala si Ivory sa kanyang asawa at napangiti. Sinong mag-aakala na ang dating aroganteng CEO ay magiging isang hands-on na ama? Si Valerios mismo ay nagpapalit ng lampin, nagpapatulog, nagbabantay sa kambal tuwing madaling araw para lang makapagpahinga si Ivory. Val, tingnan mo sila, bulong ni Ivory habang minamasdan ng kambal. Sino mag-aakalang pagkatapos ng lahat ng bagyong pinagdaanan natin, dito tayo hahantong? Nilapag ni Valerio si Ivy Rose sa stroller at naupo sa tabi ng asawa. Inakbayan niya ito at tinulikan sa sentido. Ito ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buhay ko, Ivory, ang di pagsuko sa'yo. Nasaan ang mga paborito kong pamangkin? Sigaw ni Rogue habang patakbong lumapit. Valerios, wag mong sabihin, pinaiyak mo na naman ang kapatid ko. Biro nito. Rogue, natutulog ang mga bata. Saway ni Dante. Bagaman siya mismo agad kinuha si Alaric mula kay Ivory para kargahin. Ang ganda ng mga bata, Ivory. Ang kanyang mga kuya na nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Ang kanyang pamilya ay buo na at ang lalaking dati, tinapon siya ngayon ay siyang pinakamatibay niyang sandigan. Nang lumubog na ang araw at pumasok na lahat sa loob para sa hapunan, naiwan sandali sina Valerios at Ivory sa veranda. Ivory, tawag ni Valerios. Salamat. Para saan? Para sa pagbabalik, para sa pagpapatawad, at para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ama ng mga anak mo. Hinawakan ni Ivory ang kamay ni Valerios. Naramdaman niya ang init ng singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. Wala ng secret millionaire Valerios, wala ng Eliana, tayo na lang to, at ang pamilyang binuo natin mula sa mga piraso ng ating nakaraan. Hinalikan ni Valerios si ilalim ng iliwanag ng buwan si Ivory. Ang kanilang kwento nagsimula sa isang divorce agreement, ngunit nagtapos sa isang walang hanggang pangako. Ang yelo ay tuluyan ng natunaw at ang natiray isang pag-ibig na kailanman hindi na muling maglalaho. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking munting channel, ang Ramea TV. God bless everyone.